give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras at magandang buhay mga katiats, mga kababayan. Meron tayong natanggap dito. Napakagandang marker nito. Ito ay cobra. Kobrang-kobra to. Ito, nagsanga pa yung dila. Kobrang-kobra talaga siya. Magaganyan ang hugis niya. Ngayon, alam na natin na ang cobra ay isang mapanganib na hayop at very venomous or poisonous. Kaya dito pa lamang nagsasabi na be cautious, be alarmed. Ang treasure ay may poison. Okay, meron nga siyang, it's either poison na umuusok, or either poison na sumisingaw ang baho, or poison na liquid. So kanyan lang na mga klase na poison ang meron sa treasure box or sa malapit sa treasure box. Okay, kaya kung malapit na kayo nakita nyo ang treasure box ay wag na agad ito mabutasin o biyakin ng madalian, kundi titingnan muna ng mabuti at pasingawin muna. Labas muna kayo sa tunnel nyo at kuweba nyo at pasingawin nyo muna kasi merong amoy yan, merong amoy. Okay, at balikan nyo lang mga after 1 hour. At least kukunti na lang ang concentration ng poison gas. Pero pangalawang pagbiyakin nyo na ay meron na namang sisingaw galing sa loob ng box. Kaya pag magbiyak na kayo ng treasure box or magbukas ay magsuot na ang malapit sa box ng gas mask. Gas mask ha, hindi face mask. Ang face mask ay walang walang filter yan ng hangin. So yung gas mask talaga, merong nabibili niyan sa Lazada, nasa 500 to 1,000 pesos. Kailangan ng ganyan. At kung wala kayong gas mask ay makapal na na gawin yung parang face mask, gawin nyo. Pwede na yung damit nyo na makapal, pero sandali lang yan, hindi yan tatagal. Okay, so kapag ganito, tingnan natin yung isang picture nyo. Ito yung sa malayo. So ito ang hugis ng bato. Tingnan natin. Ang hugis ng bato ay nakaganito. Ayan. Merong dito, pero parang natural lang to, itong portion dito. Ito talaga, ito may sanga na dila klarong klaro. Ngayon, napansin nyo ba ang hugis ng kanyang, ito na hugis dito, ito napansin nyo ba yan mga katiets? Anong hugis niyan? Ito, kulayan natin ng dilaw Ito yung hugis niya. Ito ay direksyon ito, yan, ganyan. Yan yung hugis niya dyan. At isa pa, saan nakatingin ang cobra, yung kanyang tuka or dila, dito siya nakatingin. Ito yung parang C, kung saan nakaharap yan ay doon din ang direksyon. So tinuturo nila ito na banda rito. Okay, at para ma-confirm yan din yung tinuturo nito. Itong parang ulo niya. So para maniwala kayo na dyan yan, gamitan nyo ng locator nyo, kahit anong klaseng locator na umiikot, homemade or electronics, dowsing at pendulum. So itong harapan, ano bang layo niyan? Kasi letter C yan, itong letter C ay malapit lang yan. Ang kahulugan niyan ay beside the rock. So left side, ito left side. So going left, so dito nga siya pupunta. Malapit lang yan, nasa 1 to 3 meters. Yan lang yung layo niyan. So yan lang yung i-detect nyo sa harapan niya. At i-detect nyo rin ang unahan at palibot at tingnan nyo kung saan ang mas malakas na detection.
kung ang malakas na detection ay ang kanyang front na tinuturo ng mga signs, so ibig sabihin diyan tayo magukay. Ngayon kung malakas ang puwitan sa likod, pwedeng sa likod kasi ang hapon gumagawa yan ng mga signs na baliktad. Karamihan ng meaning, ang arrow ay hindi nagtuturo. Ang arrow nila ay binabaliktad din. Okay, tingnan natin. So, ito yung ating digging spot front. O i-detect nyo ang buong palibot kung saan mayroong malakas na detection. Doon kayo mag-test dig. Basta ang kahulugan niyan ay danger kapag malapit na kayo sa box. By the way, ito ay mababaw lang to. Pinakamalalim niyan 7 meters. Kasi litrang C siya. So, hindi siya gaanong malalim. Mga giveaway. Okay, so ano na siya? Mababaw lang. Pero quid daw sa poison gas. So, ito yung kanyang malaking close up. Kita nyo naman mga katiit. So, nagsanga talaga yung dila. Oh. Ito, maganda. Kobrang-kobra talaga. Oh. May ulo, di ba? Maganda. So, ano ba ang ibang marker pa dito? Tingnan nga natin. So, ito naman, saan kaya dito banda ang ahas, no? Saan ba yung cobra dito, katiits? Na bato? Hindi kasi natin ito kung saan ito banda. Kaya kung yan ang hinaharap, yan yung tinitingnan ng cobra, pwedeng nariyan din sa mga bato na ito. Yan ay final marker na yan kasi ang unang marker ay ang ahas. So kung saan nakaturo ang ahas, halimbawa ito, ahas yan. Ito yung cobra. So kung nakatingin dyan, so detect nyo rin ang portion na ito. Hanap tayo ng iba. Ito naman, treasure on the spot ito. Pero kailangan to ng supporting signs. Tingnan nga natin kung mayroong nagsuporta sa kanya. Merong dito pero manipis lang to. Para siyang isda, di ba? So ito ay treasure under, treasure on the spot. Dalawa lang yan. Kapag treasure on the spot, pwedeng sa gilid ng bato. Kapag treasure under, ay under talaga sa kanya. So kung ang bato ay malaki sa ilalim ng lupa, halimbawa ito yung bato, lupa, at ito yung bato, at sa ilalim niyan ay malaki yan, halimbawa nakabaon, malaki, ganyan. So pwedeng real marker ito. So pwedeng treasure on the spot. So ang hukay niyan ay malaki. Okay, tanggalin yung bato at hukayin ang buong pinapatungan niya na lupa. Kasi treasure on the spot. Kaya lang maraming bilog na butas sa nature. Yan ang mahirap sa butas. Kailangan talaga diyan ng kapartner niya na arrow or gold sign. Kapag may katabi siya, halimbawa may katabi siya dito na arrow, nakaganyan. So yan ay legit na yan. Halimbawa meron ding dito malaking C, nakaganyan. Legit na yan. Halimbawa may triangle tapos nandiyan ang butas, legit na yan. Pero kung nag-iisa lang ang butas ay pwedeng sa nature lang siya, gawa ng nature. Pero i-detect nyo rin ang kanyang palibot kasi treasure on the spot kapag legit na circle marker yan. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko mga katiet sa inyong marker. Maganda yan. Kaya nga lang cobra alam nyo naman. Cobra is venomous, poisonous, and dangerous. Pero treasure sign siya. Ginagamit siya sa Yamashita Treasures. Sigurado yan. Okay, at shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats at sa mga bago pa lamang sa ating channel na kabisita ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong ma-update kapag may bagong uploads. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat mga katiyats. Paalam!